Okay mga lods, tumigil muna tayo. 1.8 kilometers pa. Ang ganda kasi ng view, oh. Mabigat Ang ating cot bed para sa tent natin. So mga lods, meron nga pala akong shoutout ngayon. Dalawang malupit at matinding follower ko. Dito yung mga nakita ko kasi takot pagpunta dito eh. Sa bandang gitna. Napagitnaan tayo ng dalawang puno. Okay, so what's up mga lod? So today, ang second motocamp natin. So January 3, 2026. Time check, 12:38. So tanghaling tapat ngayon. Tayo inaasahang darating sa Camp Abol ng 2 PM. Okay, so makikita nyo dito ngayon yung ating camp stop loaded. Meron tayong nadagdag na bag from Immortal. So, dati pa rin. So, yung ating lagay ng mga lulutuin, ipasok na rin natin sa ating top box. So, tara na. Medyo maulan lang ngayon. Pero hindi naman ganun kalakas. Okay mga lods, so andito tayo sa gitnang bahayan ng Siniluan, Laguna. As usual, traffic pa rin. So, connected pa rin dito yung Nanguma Bridge, kaya ganito pa rin ka-traffic. Okay, so mga lods, dito tayo sa sentro ng PAMI. Tayo muna yung mag-gas. At tong ating gas dito sa ating panel ay kakalahati lamang. Okay, parts yung ano, special. Full tank. Oops. So, yung kalahati 368 special platinum. So according dito sa ating Google Map, tayo may 45 minutes pa bago makarating sa Camp Abol. So malapit lang, pero ito kasi ililiko from the National Road. So sana okay talaga yung daan para wag tayong mahirapan, lalo't alamin naman mabigat. Ito yung issue sa pagkakampi. Sobrang bigat ng motor. Kanina nga sa gasolinahan, pamuntik na akong ma-out of balance. Okay mga lords, andito tayo sa parteng tuktok ng bundok. Dito sa Siniluan, Laguna pa to eh. Laki ng Siniluan, lalo na yung kanyang land area. So ramdam ko yung pagaspas ng hangin, ang lakas. So tayo 28 minutes pa, 10 kilometers pa. Time check 1:20 PM. Okay mga lords, so makikita nyo na yung sign is yung nakalagay yung Camp Abol, turn left. Okay, so dito na po tayo liliko. So nakalagay dito sa Google Map, ayan no. So 21 minutes pa, 6.3 kilometers. So medyo pataas yung kalsada, so ingat lang tayo. Okay, papanik tayo. So bebelo lamang tayo. Dapat dito yung dire-diretso, mataas kasi, hindi pwedeng tumigil. Pantay na dito, yung entrada lang ang medyo mahirap. Pwede po magtanong, dito po yung Camp Abol? Yung Camp Abol po? Sige po. Dito magtatanong sa mga bata po pala. Pwede magtanong, saan po yung Camp Abol? Tama ba to? Diretso pa to? So according naman sa ating Google Maps ay okay naman yung ating tinatahak eh. Subuhan lang natin. Okay mga lods, tumigil muna tayo. 1.8 kilometers pa. Ganda kasi ng view. Halos tayo nasa tuktok na ng bundok. Kita natin yung kabilang side ng bundok din.
Okay, masarap tingnan sa ating mata, no? Okay, so ando no, nakalagay din, no? 1 kilometer, Campawol. So kung kakabahan kayo kay Google Map, hindi kayo matatakot dito na maligaw. Yan, ang dami lang signages. So very good kayo dyan, Campawol. Okay, sa wakas mga lods, narating na natin tong Campawol. Medyo challenging siguro pagbaliktad, masyadong steep. Okay, so good afternoon. Okay, so dito yung reception area nila. Nakita nyo yun yung gate. So ito yun. Andun yung motor natin. Okay, so ito na. Hindi naman malalim ano, Pards? Hindi malalim. Left side lang. Left side, left side. Oh, sige, sige. So left side lang tayo. Siguro naman mas kakayanin to compare dati. Ay, napatay. Dali. Okay. Nakaya. Okay. Ito, nakaalalay pa rin sila. Maraming umaalalay. Ay, nakababa pala to. 6B. Bandang dulo yun, ma'am, 6B. Okay, so ito, diretso lang tayo. Baka tamaan natin yung mga tali. Ingat tayo sa mga tali ng tent dito. At baka masira natin. Sige. Dito. Okay. Okay, time check mga lods. 2:26 PM. So ito yung spot natin, makikita nyo. Ayan. So dyan tayo tent pitching. May mga kapitbahay tayo, ayun, hanggang dun sa dulo, pati dito sa kabila. So dito naman sa magiging front ng ating tent, makikita naman natin yung ilog. So hindi ko na muna tinanggal itong jacket at medyo umuulan, no? So waterproof ito. Okay, simulan na natin mag-assemble bago dumilim. So ibaba muna natin itong mga bag natin. Okay mga lord, so malakas ng ulan. Kailangan nating magsuot ng raincoat. Okay, so mga lord, so ito itsura natin ngayon habang tayo ay nag-assemble ng ating mga camping stuff. Sobrang lakas ng ulan, hindi muna lahat ng ating camping stuff ay nilabas kasi mababasa. Ito muna inuna ko, itong ating canopy, pati na itong ating mga tent para panilya. Okay mga lods, so ito muna nilatag natin. Ilagay natin para huwag mandumi. Okay, so gamitin muna natin itong base ng ating pole. Okay, pangalawang tent base. Okay mga lods, so natin ang insert tong ating canopy pole. Okay, so ito na natin ang nilalagay itong ating canopy sa dalawang pole. Okay, so nilalagay na natin yung dalawang side nya. So maganda rin ito na experience natin, ano? Yung nakaraan maaraw, nung tayo nag-assemble, ngayon naman ay maulan. Okay mga lods, so tingnan nyo, okay na yung canopy natin. Yan, yung tent naman ang ating i-assemble. So yung tatlong stand ng ating cot bed para sa tent natin.
Okay, so mga lods, nakaset up ng ating cot bed. Ilalagay naman natin kanyang inner layer. So kinakabit natin tong brace. Ingat, baka pumaltik. Nandito pa rin tayo sa inner layer ng tent. So okay na tong inner layer niya. Yung outer layer naman ng tent ang ating i-assemble o ilalagay dito sa tent. So talagang pag nagkakamping, lalo na pag naulan, talagang dapat inuuna tong canopy. So ito naman yung kanyang outer layer. Ito talaga yung waterproof. Okay mga lods, so ang ating namang camping chair. Mga lods, ang camping table naman. Yan. Okay, so ang ating balde. Black dog na balde. Pwede doon dyan sa ilog na lang maigib. Panghugas lang ng pinggan. Okay mga lods, so ito na yung itsura ng loob. Andun yung tent natin. Table. Yan yung ating camping chair. Andun yung mga ilang gamit natin para sa kusina. And then mapansin nyo, itong tent, inilabas ko na. Dahil maulan, mas kailangan ko na malaking space para sa pagluluto. So wala mang problema sa tent natin eh. Kasi waterproof naman yan. Okay, andito sa top box yung ating mga ilaw. Oops, baka masira. Dahan-dahan. Okay, so labasan natin yan. So ito yung mga ilaw natin. Okay mga lods, so gamit ulit itong ating magnet para may ilagay natin itong ating fairy light. May magnet lang yan sa canopy. Lagyan na natin itong ilaw. So matibay itong fairy light na ito eh. Kahit paghagis-hagis mo to sa lupa. Okay mga lods, so nakaset up na yung ilaw. May isang ilaw na tayo dito sa taas. Yung fairy light. Ang next to assemble natin yung ating kitchenware organizer. So ito na yung ating kitchenware organizer. Okay, so minsan malilito ka kung ano yung lagayan niya eh, pag pauwi niya eh. So ang technique dyan mga lods, tulad nito, siya ay lagayan itong ating kitchenware organizer. So dito ko lang siya itatali sa mismong organizer. So indication na para dito to. Okay, so nilabas na rin natin yung ating mga eating utensils and cooking utensils. Yan. Ang ating mga plato, syanse, kutsara, lahat yan, pati itong ating slicing board, kutsilyo, sandok. So isang set yan. So pwede ko rin ilagay ito dun sa comment section. Tingnan nyo. Yan. Kakailanganin natin lahat yan. Pati gunting meron to. Okay mga lods, makikita nyo na yung ating kitchen organizer dito. Nakita nyo yung ating sandok ng kanin, syanse. Gunting, andyan din yung kutsara at tinidor ko. Nilagay natin ng mga condiments. Andyan yung mga suka, ketchup, ano-ano pa. Nilagyan ko rin ng ilaw to. Andyan yung ating bigas nating lulutuin, andito. Mga kaldero. Yung ating takure. Kutsilyo. And then baso. And then mga kalderong maliliit din ito. So, yan ang itsura niya. Ito naman yung ating lamesa. Okay. So, dalawa yung ating kalan. Ano? Para mabilis magluto. Isang maliit at isang malaki. Okay. Time check mga lods. So, 5:49 PM. So, tayo ay nag-a-adjust dahil second time natin tong nag-motocamp. At the same time, maulan, mahangin. So, napakahirap mag-adjust. So, isa namang pros dito, yung panghugas natin ng pinggan ay galing lang dito sa tabing ilog dahil napakalinis talaga nung ilog. So, doon lang ako nang igib. Okay, so unahin natin gagawin ngayon ay ang mag-saing. Okay, so damihan ko na dahil plano ko magsangag bukas.
Okay mga lods, so makikita nyo. Okay na yung ating sinaing, sasaing na natin. So tama may sukat ng bigas. Kapantay lang ng bigas yung tubig. Okay, so ito na nga yung ating bag. Dito nakalagay yung lahat ng ating gagamitin pagluluto. So, ginawa kong technique para mabilis. Sa bahay pa lang, hinugasan ko na tong sitaw at kangkong. So, mapapansin nyo dito ang technique. Quick access sa lahat. Sa dalawang kalan. Sa mga kitchen materials. So, nakapaligid sa atin 360 degree. Reach out lang ng ating kamay. Lahat ng kakailanganin natin. By the way, ito pala yung helmet ko. Mamaya ipapasok ko to sa loob na higaan eh. Pinapatulo ko lang. So ito mga lods, nagagayat tayo ng dahon ng kangkong. So dito natin ilagay. Okay, so nakalimutan ko. Dapat pala pakuluan ko na to agad itong pork giniling. Okay, ngayon naman kailangan natin ng asin. Nasaan yung asin natin? Okay, ito. So pagpapakulo natin, lagyan na natin ng asin. Ngayon naman, itong sitaw, ang ating puputol-putulin. Yan. Ayan, nakakuha tayo ng technique. Kanina pa isa-isa lang eh. Ngayon, 3 na sitaw. Marinig nyo mga lods, oh. Ang lakas ng ulan. Buti na lang may canopy tayo na ganito. Itong buong canopy na ito ay naging kusina na. Kusina ni Osong. Para mas malasa daw yung bawang, dapat daw ay durugin. Yan. Mamaya na kita babalatan. Unahin ko yung sibuyas. Okay mga lods, so halos ready na lahat. Yung sinaing natin mai-in na. Kumukulo na yung ating pork giniling. Yung ating sibuyas at bawang na igigisay, naka-ready na rin. Yung ating sitaw, okay na. Yung ating kangkong kaya nandito kasi baka ilipad ng hangin, ilakas ang hangin, yan na nga oh. Speaking. Okay. And then yung mga condiments naman natin, okay, yan dyan, present sila lahat. From toyo, suka, mantika, asin, marami pa, may pepper, at kung ano-ano pa. Okay mga lods, so napakuluan na natin tong pork giniling. Ilagay naman natin yung ating cooking oil. Dito na natin ipiprito to. Bango, nakakagutom. So piniprito na natin itong pork giniling. Pag video ng golden brown ito, saka naman natin ipiprito. Gigisa tong sibuyas at bawang. Okay, pwede na nating igisa yung ating sibuyas at bawang. So itong bawang muna. Then pag nag golden brown na yan, taas na natin ng konti. And then saka naman itong sibuyas. Okay mga lods, so okay na yung ginisa natin na sibuyas at bawang. So andyan din yung karne. Ilagay na natin yung sitaw. Ihuhuli kasi natin yung kangkong kasi madali lang naman maluto yung kangkong. Okay, so mga lods, yung ating sitaw ay halos luto na. Pwede natin idamay itong ating kangkong. So once again, stir fry kangkong and sitaw with fried pork giniling. Okay, so time check mga lods, 7:41 PM. Nakaluto na tayo at maghahapunan na. Pakita ko pala sa inyo. Rice, stir fry sitaw kangkong with fried giniling na pork, saging. So yun lang ating hapunan ngayon. Nung nakaraan kasi, nakapag-ihaw pa tayo, pero although naulan ngayon, di kayang mag-ihaw, talagang hindi ako nagdala ng iihawin. Dahil mahabang preparation. Ito ang gusto ko sa luto ko. Hindi siya matabang, hindi siya maalat. Pero mas gusto ko yung matabang kaysa maalat. Ito. Kumukulo na yung tubig natin na pang Milo. Kunti pa. Mapapansin nyo pag ako'y nagigisa ng ulam, hindi ako mahilig gumamit ng betchin kahit yung magic sarap. Tama lang sa akin yung iodized salt, toyo,
Kasi para sa akin, unhealthy yun. By the way, shout out pala sa mga grupong kinabibilangan ko. Itong t-shirt na to, Sibog, Siniluan Big Bike Owners, sa Incredibles, sa mga kasama ko sa trabaho, sa Team Kipi. So mga lods, meron nga pala akong shout out ngayon, dalawang malupit at matinding follower ko. Si paring Sir Ronaldo Tuico. Ano pre? Na shout out din kita. And then ang isa ko pang follower, ang tindi magbigay ng mga stars. Si Kuya Junel M. Kamusta Kuya Junel? Thank you. Shout out ko na rin itong aking grupo since elementary, during childhood pa. Ang Clippers. Best friend Oliver Amat. Insan Tantan Kadawas. Nyapogs. Tom. Amle. Tetey. Okay, so kamusta kayo lahat? Kasama si na Itchug, yung aking mga kasamahan nung high school. Si Bernard, si Joel, si Isidoro. Kamusta na kayo? So nung nakaraang camp, sa Camp Boa, ako'y nakapaligo pa bago matulog. Pero ngayon hindi ko kakayanin. Sobrang lamig. Isa sa mga iniisip ko, kung mag-camp man ako ng January o February, ay kung ano naman yung lulutuin ko next time. Baka meron kayong pwedeng isuggest. Paki-comment lang dito sa ating comment section. At sana nga yun ay sa tabing dagat naman. So iniisip ko kung sa parting Quezon nga lampas ang Pagbilao o dito lang sa Sariaya, Quezon. So pag-aralan ko pa kung saan tayo mag third moto camping. Okay, so ito lang hugasan ko ngayon, pinagkainan, dahil yung mga kaldero ay may mga laman pa. Okay, so tayo ngayon ay naghahanap ng CR at kanina ba tayo ihi. So makikita nyo dito yung daan. Ayan. So madulas lang tong dinadaanan dito, lalo doon sa pa-uphill. Ilan ay nakikita kong nadudulas. So tayo nakapag-CR na. So ang CR nga pala dito mga lods sa itong building na ito. Lakas ang hangin, no? So pabalik tayo sa ating tent. Ako sana hindi nasira tent natin, lakas ang hangin, no? Time check mga lods, 9:19 PM. So yung iba lights off na. Yung iba naman ay mga gising pa dito. Ayan, oh. And then meron ding mga nasa cabin, tulad dun nasa taas na yan. Yung triangle yung bubong. So bukas mag-iikot tayo dito. So makapag-alarm ng mga 6:30 AM. Time check, 9:37 PM. So meron akong gusto mga i-shoutout dito So ito yung post ko kanina na ako'y nagluluto ng itong ating hapunan dito. So shoutout ko lang yung mga laging nagla-like, heart, nagre-react dito sa mga post ko lang. So sino-sino ba ito? So una dito sa nakalagay dito sa Facebook ko So si Ma'am Tintin, Ma'am Christine Poladilla, Mare. Si Bon Vincent Chua, alam ko asawa to ni Eme. Jason J, classmate. Si Nurse Jerome Corpus. Si Ma'am Joyce CB. Si Jose Enrico Malyari. So kapatid to ni Eme. Ang aking kapatid si Trenchard, paring Jerwin. Si Mariel Salceda. Okay, si paring George Magracia, classmate Howard Lacabe, Ma'am Mitch, si classmate Paul Mendoza, si Ma'am Principal Aisa Baisas Pascual, si Sir Hombre Bueno, Sir Gilbert, si Ma'am Maria Elena Gustilo, si inaanak Rio Bensaga,
si Sir from BGMP, Nazareno Baldeg, si paring Vanderbill, si paring Principal Rodante Anyoso, si Ma'am Joanne, estudyante ko dati, Elia de los Santos, si Sir Principal Romeo Suligin, si schoolmate nung high school si Jonah Gallardo, mother ko, Des Madrillo, si Attorney Mary Jane Prutas, and then si Ma'am Principal Attorney Mimi, hello, sa aking tropa, Bernard Bagalso, Sir Jolan de la Cruz, Sir Jojo, okay, and then Sir Principal Mon Porcincula, aking kapatid, si Dennis, si Esther, si Cristel, saka si Jai, paring Yapogs, Yanya, Elmona Sir Soto, si Ma'am Maria Elena Madrinian, si Apple Mabras ba to? Jonel M, Kuya Jonel, Sir Groot Arnel, si Insan Laika Madrillo, Arlene Orias, Mark Adea, and Riley Baisas. Okay, so thank you sa support nyo. Thank you sa mga reaction nyo. Malaking bagay itong pag-react nyo dito. Okay mga lods, so time check 11:03 PM. So andito na ako sa loob ng tent. Tutulog na. So tingnan nyo yung labas. Yan. So, good night. Good morning mga lods. Time check 7:29 AM. So non-stop yung ulan, magdamag. So maitatabi ko lahat ng gamit natin sa bag, basa. So kailangan pag uwi nito, lalo na kung may araw, kailangan mapatuyo lahat to. So tingnan nyo mga lods tong labas. Talagang napakaulan. Yan. Okay, mga lods, time check 8:20 AM. So katapos lang natin mag-attend ng personal needs natin. Okay, so dito sa pwesto ko, ayan uli yung tsura ng ating mga kagamitan ngayong umaga. So yan. Okay. At yan naman itsura ng motor natin dyan sa labas. Ayan, so magdamag yan na yan dyan. Ngayon ko lang naalala, meron nga pala akong pwedeng scrambled egg dito. So, pwede kahit iuwi ko na lang itong ulam natin kagabi. Trip ko talaga ngayon ay scrambled egg, saka ito itong daing. So, para sa scrambled egg, tayo maggayat ng sibuyas at bawang. And then, lagyan din natin ng kamatis yung ating scrambled egg. So, para ma-secure natin yung dala nating itlog. Ayan. So, hindi ko na itinatap itong lagayin nito. Dito lagi siya nakalagay. Ngayon, buksan na natin itong itlog. Ayan. Lalagyan na natin na asin yan. And then, saka natin haluin. So ilagay na natin itong itlog. Haluin muna natin ng isa pa. Okay, so ito na. Okay, so halos maluluto na yung ating scrambled egg. So ito na, nagpiprito na tayo nitong daing. Tingnan nyo muna. Yan. Okay, so mga lods, so yung Milo natin na lumamig galing dito ay iniinit na lamang natin dito sa ating takore. So, ready na tayong kumain. Itong ating scrambled egg ay lumalamig na. So, kuha tayo ng kanin. Mabilis ang kain. And then, hugas nito mga pinagkainan. Then, iikot tayo
para mag-picture at mag-video dito sa paligid ng Camp Awol. Okay, so ito kakain na tayo. Makita natin, no? Kanin, scrambled egg, saka yung isang daing muna. Gamitin natin itong suka na mayroong halong sibuyas, bawang, at kung ano pang halo to, no? Masarap sa usawan. So, scrambled egg. Ininit na kanin. Pangalawang subok. Ang kanin na merong daing. Sarap. At syempre yung Milo na tinimpla natin ng gabi na nilagay natin dito na lumamig na ininit uli natin ngayon. So pwede natin sabing recycle. Pero sayang kasi. Okay pa naman. So, ang sarap kumain sa ganitong tabing ilog. Nagmo-motocamp ka. Okay din na ulan pero hindi naman yung ganito na heavy rain kagabi talaga, no? Hindi naayos yung tulog ko. Bukod sa mahangin, maulan na. Pakiramdam ko tent ay magigiba. Mas masarap yung tulog natin doon sa first camp natin kasi nga maganda panahon nun. Okay mga lods, so makikita natin dito yung fish spa. Okay, so ito yung fish spa dito. Yan. Yan, ang dami, oh. Ang lalaki, ano kaya to, goldfish? Hindi ako masyado particular o familiar sa mga isda eh. Ang lalaki nila. Ayun, so ang tawag pala dyan ay koi. Okay. Ayan, oh. Fish spa ng Camp Awol. Dito sa fish spa na ito, yung kabila, andun yung mga isda. Pwede rin maligo dito eh. Yun nga lang, talagang napakalamig ng panahon, masama ang panahon. Hindi natin magawang maligo kahit sa ilog. Limitado yung oras. Actually, pack up ko na lahat ng gamit ko. Time check, ngayon ay 1:20 PM. So pwede pa mag-stay dito hanggang 3 PM. At least ito na lang yung time ko para makaikot dito sa Camp Awol. So tara't mag-explore pa dito. Hahanapin natin yung giant web. Ayan, nasa parting taas ako ng Camp Awol. Makikita natin yung river from here. So banda ron naman, papasok tayo dun sa hanging bridge. Tayo dito na kasama, isa rin sa mga Camp Awol camper, si Sir Al. Sir, sa Al, taga saan nga, sir? Taga Bulacan. Kayo sa mga kasama natin, Sir, sa ating gagawin pag-edit ng video, makikita natin si Sir sa aking YouTube channel at sa Facebook Yun. page. Sikat na Okay, ako. okay, Sir Al. So, masaya po dito, ano, Sir? Oo. Okay. Ingat na lang. Ikaw Ingat lang po mag-isa palagi, dito. Sir. Opo, solo camper, Sir. Thank you. Ingat po, Sir Al. Thank you rin po. Ingat. Okay mga lods, so dito tayo. Lakalagay dito sa aming list na to. Adventure without limits. Makikita nyo diyan, no? So lakarin natin to hanggang sa dulo. Yan. Okay, so ingat lang tayo. Siguro lahat ng mga kahoy na ito ay matibay pa at walang sira. Okay. So ito yung hanging bridge dito. Yung mga nakita ko kasi takot magpunta dito eh. Lalo sa bandang gitna. So, tayo naging magaan lang. Huwag lang malaglag yung mga gamit natin. So, mauga. Mauga siya. Okay, so makakaroon tayo hanggang sa dulo. Okay, dito tayo sa bandang gitna, tumigil. Okay, so ito yung middle of the bridge. Makikita natin. Okay. So, lakad pa tayo. Ayan. So almost nasa 60% na tayo ng tulay. Konti pa. Uy, medyo challenging tong part na ito. Kasi paahon. Ayan, huwag nang lalakas ang ulan.
Yan ang pampasira ng ating mga activity. Kaya ang daming na-cancel na mga adventure activity ngayon dito dahil sa ulan. Ayan, paahon na paahon na. Paahon na paahon na. Sa kaya gawa, sa kayang, ano kayang kahoy ito? No? Hindi pwedeng coconut dito. Hindi masira yun. Ayan, nako. Medyo madulas na dito. Ingat tayo. At baka pag natumba tayo, ano mayayari sa camera natin? Masisira. Ayan. Andito na tayo. Malapit sa dulo. Ayan. Okay. Natapos natin marating ang dulo ng tulay. Lods, andito tayo sa ilalim ng tunnel bridge. Panikiyaman natin itong giant web. Dahan-dahan lang tayo. Kasi patataas siya oh. Okay, step by step. Dahan-dahan lang. Tumalabong mag-try dito yung mga may fear of height. Lalo na makapansin nyo, bawat baitang niya, yung mga spaces. Okay, so andito na tayo. Sa bandang gitna. Napagitnaan tayo ng dalawang puno, mga lods. Okay, so ingat tayo dito. Pabubuti ni tayo hawakan. Kala ko'y wala eh. Ayan. So, parang ngayon pala nagsisimula adventure mga lods. So dito tayo sa bakal lumawak. Ayan. Okay. Ang pinaka gusto ko talaga dito ay humiga sa gitna. Okay. Humiga tayo. Yan. So kahit tayo ay mabasa. So andito tayo sa giant web. Nandito yung mga legs. Okay, hindi ko lang ikot yung system nakaharang ng tali at kayo. So ito tayo ngayon. So ngayon mag-take na lang tayo ng picture. Ito yung ating motorcycle journey. So, ilang camping pa kaya? Ilang motocamp? Ilang rides pa yung ating kasasamahan mga log? So, sa mga patuloy na sumusuporta, salamat. Sa mga bago lang nag-follow o nakadiscover sa channel natin, samahan niyo lang ho ako. Marami pa tayong pupuntahan at pagsasamahan. So, balik na tayo. Ito yung pinaka-target ko dito kasi yung zipline ay hindi siya operational ngayon dahil nga sa sama ng panahon. And then meron din park na kailangan tabasin yung puno, mga sanga. Okay, so dahan-dahan lang tayo. Okay, so talaga matarik to. Yung ating heart rate ay bumibilis. So yung may mga health condition dyan, ingat lang po kayo pagpanik dito kasi on the middle ng paglalakad nyo, bigla kayo mabigla. Ganito pala katarik ito. So dito naman natin makikita yung wall. Anong tawag dito? Okay, so ito yun. Wala nga lang yung nag-ooperate dito. And then ito rin pala yung zipline, katabi lang. Ay, hindi pala. Giant swing pala ito. Ayan. Andito tayo sa giant swing. And then ito naman yung wall rappelling nga. Ano? Ayan. Iba talagang pakiramdam pag kasama mo si Mother Nature. May ilog, may matataas na punong kahoy. Maririnig mo yung tunog ng hunin ng ibon, pagaspas ng hangin, at yung tunog ng tubig na nanggagaling sa ilog dito.
So lahat na nakikita nyo na yan, para sa mga camper na gustong mag-river camping, car camping, at moto camping. Ayan, so ang dami pong allotted lot dyan. And then, dito naman ay uphill na makikita natin itong triangular cabin na ito. Okay, para sa mga magmo-moto camping, may makikita kayong tulay doon o nasa gitna nitong camera. And then tatawid kayo dito sa ilog, river crossing. Mababaw lang siya. Yun nga lang, pagbaba nyo dyan sa ilog, parting kaliwa kayo, huwag kayo doon sa gitna, malalim yung tubig doon. And then makakarating na kayo doon sa mga allotted camping area ninyo. Okay, so kaya kahit scooter, yung iba nga lang hindi nagtatanong, ay doon dumadaan sa gitna, ayun ay stuck doon. So sana hindi masira yung motor nung kanina, meron kasing tumilik doon sa gitna. So sana okay pa yung motor niya. Okay, dito sa Camp Awol, pwede rin kayo mag-rent ng mga ATV tulad nito. Ayan, hindi lang yung dalawang yan, marami pa doon. Ganon din dito sa mga motor na pang motocross, pwede ka rin mag-rent dito tulad nito. Yan, kung di ako nagkakamali, ito ay itong kulay green ay Kawasaki KLX. Ito namang isa ay naku, hindi ko yata mawari, Yamaha ba to? Tingnan natin yung engine. Walang nakalagay. Okay mga lod, so makikita nyo gamit yung ating 360 watt, nawala na yung ating tent na disassemble na, andito na agad sa ating motor. Okay, so by the way, ito nga pala yung nag-assist sa akin dito. Nakita nyo na rin siya kahapon, si Jay. Ano apelyido mo, Jay? Yala po. Yeah, isa yan sa mga masusugid na taga-assist dito, matulungin, mababait at magagalang sila. Okay, so taga rito rin si Jay sa Real, Quezon. Okay, so alis na tayo mga lods. Time check, 2:42 PM. Pero sigurado babalik pa ako dito. Okay. Okay, so medyo pataas lang to. Medyo totoo lang kinakabahan ako. Diretso ako na ha. So dapat pala lagi lang akong primera, huwag ako magsisegunda. So never ka magsisegunda dito kasi magugulat ka, biglang pataas. Tapos ikaw nakasegunda, mabibitin ka. So primera lang. Ngayon ay January 4 na. Time check, 2:40 ano ba to? 2:42 PM. Ayan, so hindi na ako gumamit ng Google Map. Siguro mga before 4 PM nasa na tayo. Nasulit sana tong camp na ito kung magandang panahon. Saka sira yung tulog ko dahil sobrang lakas talaga ng hangin. Yung kalapit ko pala na tent, sabi sa akin nung katabi ko, yung isang pamilya, tumumba pa yung tent nila. So para yung ating canopy tent ay matibay. So bakit? Meron din tayong natutunan ngayong camp na ito. Okay, so mga lods, ito na uli. Papasok na tayo doon sa National Highway. Yung kanan yan papunta sa Laguna, Pami, gano'n. Ito namang kaliwa papunta sa mismong Real Quezon, Infanta Quezon. So dito tayo sa kanan, pauwi tayo ng Laguna. Yan. Okay, mga lods, andito na tayo. Nakabalik na ng bahay. Time check, 3:36 PM. Ay, sa wakas. Oops. So thank you sa lahat ng mga sumusuporta. Lagi nyo lang ako samahan sa lahat ng aking motorcycle journey. At huwag kalilimutan i-like, i-follow yung ating JLMT
Fitness and Motovlog. Feel life, share the journey. Bye bye.